Ayun, kamusta? Jason Ocampo nga pala. Nagbabalik for another unboxing and toy review, no? Featuring this time AEW Buddy Matthews. So, si Buddy Matthews, formerly known as Buddy Murphy during his tenure in WWE, where he won Cruiserweight Champion, NXT Tag Team Champion with Blake Murphy, and Raw Tag Team Champion with Seth Rollins as his disciple. So, nasa AEW na siya ngayon currently. Kasapi siya isa siyang miyembro ng House of Black ni Malakai Black. At nanalo sila ng Trios Champion with Malakai Black and Brody King. So, simulan na natin pag-unbox ng AEW Unmatched Series 8 Buddy Murphy. So, sa series na to, no? Sa series na to, kasama niya si Penta Oscuro, si Brody King, Malakai Black, CM Punk na ROH, and of course, Buddy Matthews. So, nung time na binili ko to sa Walmart, sayang wala tong Brody King. Isa din sa hinahanap ko, no? Kasi maganda yung details ng tattoos niya. So, since ito lang yung tatrip ako talagang bilhin, so binili ko na along with JBL and MJF. So, kagaya ng sinabi ko sa nakarang video, medyo mahirap siya buksan. So, ewan ko, baka sirahin ko na yung box. But, itatry natin hindi sirahin, pero sige, i-unbox na natin. Oh, yeah. So, ayun. Ito yung problema niya. Parang kailangan mo talaga siyang mukhang kailangan mo talaga siyang sirain. Hindi naman talaga ako MISB collector, more on loose collector ako. Kaya okay lang sa akin na wala akong mga mint in card na action figure. So kasi inilalaro ko din siya, tapos syempre pinoposing picture. So actually ngayong nakapagbarko lang ako, no, ngayon na ako nakaranas na bumili ng talagang brand new na mga action figure. So ayan, I'll try my best para hindi masira, pero mukhang masisira ako na yung box. So ayan, nakadikit siya yung ano niya, kailangan talaga sirain. Wala akong cutter ngayon. Wala akong cutter dito, so sirain na natin. Ay! Siguro yung mga nagbaback and box ng mga AEW figure, no? Kung gaano sila galing mag-unbox nang hindi nasisira yung action figure, ay yung box. So, ngayon siya, Buddy Matthews. So, meron siyang interchangeable head. So, ito yung ginagamit siya pang entrance. Oh, look at this. Angas. Ganda ng details. Plastic. Tapos of course, interchangeable hands. Tigas ito isa. Hindi ko pa matanggal eh. Tingnan na natin yung mismong video. Hirap dikit sa plastic. So ito, dalawa niyang interchangeable hands, pares punching hands no? So wow. So yun, ito siya, Buddy Matthews, si best kept secret nung nasa WWE pa.
Ang ganda ng ano, details ng jacket niya. Kaso rubberized. Ang ganda. So, barin natin yung jacket niya. Wow. Wow. So, ayan. Ito na siya. Wow. What that? No. So, unlike sa WWE, no? Hindi naman siya true SFX, pero ang ganda ng pagkakamold nung head scan ni nitong mga AEW figure. So napansin ko lang medyo hindi pares ng kulay yung sa torso niya, yung dito niya sa upper body. Pero slight lang naman, hindi naman gano'ng kahalata. Ayun, ang ganda nung details, no? Nung pants niya. Ayan. Pansin ko lang sa mga AEW figures, no? Yung sa articulation niya, medyo loose. Kahit sa brand new siya, no? Medyo loose na talaga siya. Although posable naman, tsaka nakatayo pa rin siya, pero usually talaga yung mga AEW, yun yung problema, yung mga loose yung mga joints. Tas kunin ko yung isang AEW na MJF para ma-compare natin kung gaano ba kalaki tong figure na to. So ito yung MJF. Okay. Tapos ito yung Buddy Matthews. Ewan ko sino mas matangkad sa kanila in real life, pero yun. Kita ba? Parang dambuhal. Yun. Hindi siya matayo masyado kasi iba yung matay ng ating mesa. May matay. So yan. Pansin ko lang kasi medyo parang mas malaki si Buddy Matthews. Malaki yung mold niya. Ewan ko anong formula to. Parang Daniel Bryan yata ng formula yun. Pero yun, konti lang naman yung pinagkaiba. Tsaka mas malaki yung ulo ni Buddy Murphy kumpara mo kay MJF. Pero maganda yung mold nung details nung kay MJF, no? Hindi, iba yung formula niya. Talagang minold siya. So overall maganda naman yung action figure. So, ewan ko, siguro yung mga late na, mga bagong release ngayon ng AEW, siguro merong height discrepancy, no? Parang may, sa ibang mga series din nila, may mga malalaki na action figure. Pero yung mga karakter, maliit talaga. Pero, ayun, kagaya kay Daniel Bryan, para siyang higante. Yung unang action figure niya under AEW. So, kung ikukumpara naman natin siya sa WWE, si JBL, no? Halos magkasing tangkad sila. Halos magkasing tangkad. Pwede na. Ano yun? Matangkad din ng konti si JBL, pero parang naging heavyweight. Heavyweight yung dating sa ni Buddy Murphy. Pero overall, no, sobrang ganda ng figure. Very detailed. So, para sa akin kasi isa sa mga must-have, no, pag nagko-kolekta ka ng mga cruiserweight, kahit anong company, AEW, WWE, kailangan meron kang Buddy Matthews o Buddy Murphy. So, since wala ako nung WWE version na Buddy Murphy, medyo nagkakaubusan, tsaka parang rare na rin siya these days. Kaya nung nakita ko to dun sa Walmart, sabi ko bibiling ko na. So ayun, dagdag siya sa collection ko ng mga cruiserweight o yung mga maliliit. Hindi kasi ako mahilig sa mga
Hindi naman sa hindi mahilig, pero isa sa mga kinokolekta ko, yung mga cruiserweight, mga AJ Styles, mga ganun. Hindi ako mahilig sa mga bulky, mga muscular wrestler unless mga old school, no, kagaya nila Goldberg, Batista, yan. Pero yun, mahilig ako sa mga cruiserweight tsaka mga luchador. So isa rin yun sa mga target ko, mga iko-collect ako. So yun lang. Sa susunod, ewan kung makakabili pa ako ng mga action figure sa susunod na Houston, or baka umuwi na ako. Pero baka pag uwi ko sa Pilipinas, maghahunt ako ng mga action figure, or bibili ako sa mga wrestling community natin, sa mga wrestling group natin, o sa mga local na nagtitinda ng wrestling action figure, lalo na dyan sa Green Hills, meron dyan, o kaya sa mga page, no, sa AU's Collectibles, Wrestling Boy, DHT, Figurenatics, EA Collectibles, yan, mga nakikita ko yan sa Shopee. Yung mga hindi pa ako nagbabarko, kaya ano pa, limited pa yung budget, kaya di ako madalas makabili. Pero pagka uwi ko ng Pilipinas, bibili ako. So yun lang, thank you for watching. Kita-kita tayo sa susunod na unboxing and toy review of action figures of wrestling.